pagtutuloy natin yung ating pag-aaral sa mga parables. So far ay 4 na parables na, no? Yung ating nakita at meron pang 3. So yung 3 natitira, yun ang ating titingnan sa umagang ito. At ito ay matatagpuan sa verse 44 hanggang verse 52 ng Matthew chapter 13. Although yung 51 hanggang 52, parable pa rin siya, pero hindi na siya parable of the kingdom. Again, balikan natin to. Matthew chapter 13, as a review or siguro mga konting summary, ang unang parable na nakita natin ay yung sower. Parable of the sower. Okay? And then, doon sa sower, 4 na pinagtaniman, isang klase ng lupa lang ang tumubo, yung binhi, at saka nagkaroon ng bunga. At yun yung hinihintay sa atin ng Panginoon. Yung lahat tayo ay mayroong binhi na naitanim. Pwedeng consciously, unconsciously, may binhing naitanim sa atin. May salita ng Diyos na naitanim sa atin at expect ng Panginoon na ito ay magbunga. Okay. Tinatawag na spiritual fruit. So, lahat ng kabahagi ng kaharian ay bumubuo ng isang community. Binubuo tayo ng isang community. Isang community na nagsasama, nagkakaisa dahil sa meron common. Yun yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Tama po ba? So, yun yung ating pagiging common. Ngayon, ang lahat ng tumugon at nabago at nagbuo ng community ito na tinatawag natin na Ecclesia or Church, lahat ng mga nabago niyan at tumugon ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? Sandali, Pastor, di man ako naglilingkod ng hindi. Kung pumupunta ka dito, nagpupuri ka, nagbabasa ng kanyang mga salita, yun ay isang uri ng paglilingkod. Okay? Now, dahil naglilingkod ka, of course, nakikitaan ka rin ng bunga. Diba? Okay, bunga na tinatawag natin na spiritual fruit. Or ito yung mga good works. Good works na bunga ng iyong pagsunod, bunga ng iyong paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Okay? At itong bunga na ito, itong bunga na to na nakikita sa atin, okay, yun ay nagiging, kumbaga, ito ay nagiging evangelism natin sa iba. Paano naging evangelism? Hindi man ang nagsasalita, Pastor, hindi. Yung nakikita nila na pagbabago sa iyo, yung mga nakikita nila na mga bago or bunga sa iyo, nangungusap na iyon sa kanila. Kaya dapat may pagbabago, may mga bunga. Okay, tayo nakikita. Kasi yun yung pinakamabisa actually na evangelism. Yun yung pinakamabisa. Yun yung paraan para maabot natin, especially yung mga mahal natin sa buhay. Kasi sila yung nakakasama mo araw-araw. Diba? Kaya nakikita ka nila palagi, naririnig ka nila palagi na magsalita, kumilos. Yan. Ngayon, ganun din sa school. Sa eskwelahan. Mas malaking community na naman yan. Okay, and then yung weak enters naman, so asahan natin na sa kaharian ng langit ay may opposition. At least yung kaharian na nagsisimula pa lang. Okay? Pero may kaharian din na padating. Yun yung tinuturo ng ating Panginoon Jesus. So sa kaharian, merong opposition. Okay, tinanggap mo ang Panginoon Jesus, ikaw ay mabuting binhi. Tapos may ang kaaway, nagtanim din ng masamang binhi. At ang gagawin ng masamang binhi is sasakalin niya yung mabuting binhi sa iyo. Aalisin niya yon, sisirain niya. Upang sa ganon, pigilan ka na magbunga. Okay, namumunga. Pero darating yung time, basta magpatuloy lang tayo, manampalataya lang tayo, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Pagdating ng in full yung kaharian ng Diyos, bubunutin yung mga yan, yung weeds na yan, at susunodin. Ikaw,
na nagpatuloy at naging matuwid sa harapan ng Diyos, you will shine. Okay? You will shine like the sun. It's kingdom of heaven. And then yung mustard seed, nagsimula sa maliit, nagsimula as your least priority, ang salita ng Diyos, ang kaligtasan, ang yung pananampalataya na sumula sa maliit, nagsimula as, kumbaga parang pinagkikibit mo na ng balikat, ang magsimba, ano lang, total, nagsisimba na naman si mama, ay gano'n, di ba? Pero ngayon, siya na yung least, siya na yung number one priority mo. Ngayon, ikaw nang naghihila kayo, tara na, di ba? So, nakikita nyo yung development ng kaharian ng langit. Yung yeast at saka yung dough, yung parable of the yeast o yung levadura, sa atin naman bilang mga Kristiyano. Kahit na sabihin natin na tayo yung nasa minority, pero ganun pa man, kung paano kumilos ang Holy Spirit sa iyong buhay, yung hindi mo nakikita yung galaw ng Holy Spirit, nakikita mo yung galaw ng Holy Spirit? Hindi, di ba? Pero alam natin gumagalaw, bakit? May nangyayaring pagbabago sa buhay mo. O ganun din, sa loob ng isang komunidad, ang isang Kristiyano, whether, halimbawa, sa classroom nila, kasi magpapasok ka naman eh. Nandun ka sa classroom, whether dalawa kayo doon, or tatlo, or apat, kayo ngayon ang magiging yeast doon. Kayo magiging levadura. Kayo magiging maliwanag na ilaw at maalat na asin. Doon sa lugar yan. Nawa. Ganun yung target natin. O, so, mapangyari. So, ngayon, ang ating titingnan yung tatlo pang natitirang talinhaga. Yung hidden treasure, verse 44, yung parable of the pearl of great price, okay, parable of the pearl of great price, 45, 46, and then parable of the net, 47 hanggang 50. So, 47, 48, ito yung parable mismo. 49 and 50, ito yung interpretation ng parable of the net. At yun yung titingnan natin. Pero this time, meron na siyang ibang context. Okay? Bakit siya nag-iba na ng context? Yung sa first four parables, ang konteksto niyan, ang occasion, ang ating Panginoon Jesus nakaupo sa bangka at nagtuturo ng parable. Okay, yung setting, nasa tabing dagat sila at napakaraming tao, crowds of people of all walks of life. But this time, sa verse 44, nag-iba na dahil ang Panginoong Jesus ay umalis na doon sa crowd, pumunta sa bahay. Ang occasion dyan ay, ito yung occasion, ang mga alagad, pinuntahan ng ating Panginoong Jesus at nagtanong sila. Sabi nila, Panginoon, ipaliwanag mo sa amin yung ibig sabihin ng parable. Yan yung occasion. Ibig sabihin ng occasion kasi, yung nag-trigger para sabihin ng Panginoon ang isang parable. So, ano yung setting? Yung mga alagad. Nandun sila sa isang bahay. Di natin alam kung kaninong bahay. Pwedeng bahay ni Peter or pwedeng yun yung pinaka-kampo nila pa talaga dito sa may Capernaum. Okay? Pero yun yung nangyari. At hindi rin mention kung 12 lang yung alagad na nandun. Baka may mga iba pang alagad na nandun doon. Pwedeng yung 120 nandun doon. Ang 12 kasi, yun yung pinaka-inner circle at pinili mismo ng ating Panginoon Jesus. Pero when you say alagad, hindi lang naman yung 12. Pero yung 12, ang tinatawag na apostle. Sila yung tinatawag ng mga apostle. Kasi sinugo na sila. So sa talinghagang ito, yung verse 44, basahin ko lang po sa English muna. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Okay? So, pansinin nyo yung tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. Sa ibang translation ay
sa kanyang kagalakan. Okay? Yun ang nasa English kasi. For joy, sabi niya. Dahil sa joy. At ito actually, yung central point of emphasis ng parable. Dahil sa kanyang kagalakan, okay, ay ibinenta niya ang kanyang mga ari-arian at binili yung treasure na nakatago. Okay? In his joy. Siligaya. In his joy ay ibinenta niya yung ari-arian na meron na siya para lang bilhin yung ari-arian na nakita niya. Okay? So, ito ang ating mga observations dito. Una, hindi to treasure hunter. Yung lalaki ay hindi siya pumupunta sa mga bukid, hindi siya pumupunta sa mga bundok para maghukay ng treasure. Hindi. Kundi na-stumble lang siya yan. Hindi natin alam kung nasa bukid siya, nagtatanim, nag-aararo, para i-prepare yung lupa sa pagtatanim. At sa kanyang pag-aararo, biglang may natamaan siyang matigas. Tumnog lang. Sabi niya, ay ano kaya yan? So, hinukay niya ganun. Wow, treasure. Okay. So, hindi siya naghahanap. Basta aksidente na nakita niya yung treasure. Okay? And then, bakit naman may treasure sa bukid? Kaya, di ba kayo nagtataka? Hindi kayo nagtataka. Kasi nung panahon na ito, dahil hindi pa uso ang bangko, hindi pa uso yung mga tinatawag natin na e-wallet, yung mga tao ngayon, kung may mga mahalagang bagay sila, binabaon nila sa bukid nila, sa lupa nila. Bakit? Kasi sa panahon ng digmaan, yun yung safest na hindi makukuha ng kalaban. Kasi kung panahon ng digmaan, kung may lalaki man doon, aalis yung lalaki, makikipagdigmaan. O kung sinakop sila, walang magtatanggol sa bahay. Actually, kahit na may magtanggol, kung malakas ang pwersa ng kaaway, di ba? Papatayin lang sila. So, tinago yung treasure. Ang problema niyan, pag namatay yung nagtago, hindi na alam kung nasaan. Maliban na lang kung gumawa siya ng mapa. Parang yung mga mapa ni Yamashita, di ba? Nahanap hanggang ngayon, okay? So, hindi, pag namatay yung nagtago, hindi alam kung nasaan. Ngayon, sa pagdaan ng panahon, wala na nagmamay-ari doon. Kahit na halimbawa sabihin mo sa iyo itong bukid, hindi mo pagmamay-ari yon. Actually, hindi mo alam na meron yun. Diba? Nagkataon lang na may nakahanap. Itong nakahanap naman, tinabunan niya ulit kasi may intention siyang bilhin. So, imagine mo na lang kung ang lupa ay nagkakahalaga ng 1 million, pero yung treasure, mga gold bar, ganyan, nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Hindi sila nakamaleta, ha? Nakabaon sa nakabaon sa lupa. Okay? Baka nakabanga yan, hindi maleta. Nakabanga. Bilyon-bilyon. Hindi mo ba ipapapalit yun? Hindi mo ba bibilhin yung lupa na halagang 1 million? Kapalit ng bilyon, diba? So, ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Okay? Ang kaharian ng Diyos ay isang napakahalagang kayamanan, yung paghahari ng Diyos. Kaya nga, again, ulitin ko, gusto kong bigyan natin ng pansin yung salitang kagalakan. Sa mabuting balita kasi ay tuwang-tuwa siya. Pero sa ibang translation na Tagalog, sa kanyang kagalakan, katulad ng ang Biblia 2001, no? Sa kanyang kagalakan, sabi niya, ibinenta niya yung ari-arian na meron siya. Of course, yung taong to, alam niya kung anong meron siya. Diba? Eh kung ang meron ka lang naman ay isang bahay kubo, tapos isang peraso o isang set ng damit, diba okay lang ibenta yun? Kapalit nung limpak-limpak na treasure na nandoon. Kaya kung tutuusin, ito ay katulad ng
isang tao, ang sitwasyon dito, katulad siya ng isang tao na dali natin sa atin, no? Kasi hindi naman tayo na nagsasaka eh. At baka mamaya, maghukay-hukay tayo dito lang, mahukay natin. Pag pumulan, na ano din yung lupa. Hindi naman yun ang point dito. Talinhaga ito eh, parable. Ang pinaka-point dyan is, ito ay picture ng isang tao na hindi naman siya naghanap. Nagkataon lang na narinig niya, nalaman niya ang mabuting balita. Pwedeng mahilig siya sa Facebook. Tapos habang nag-scroll siyang ganyan, nakita niya, wow, for God so loved the world. Ganun pala, no? Ganun pala, that He gave His only begotten Son. So ngayon, nangusap sa kanya yung verse na yun. Kaya napakahalaga na nagpo-post kayo ng mga verses. Ganun. Hindi yung kung ano-ano pinopost na yun. Yung katabi ko, sabi niya, taas ng kilikili. Walang kabuluhan, di ba? Natawa na tayo, pero wala nang kabuluhan. Pero kung verse na lang sa Bible ang i-post mo, may mangyayari pa. Meron pang mababago. Okay, so hindi lang yun. Nagkataon na nagbabrowse siya sa YouTube o lipat siya ng channel tapos nakarinig siya ng nangangaral. Tapos pagkarinig niya ganun, eksakto. Hindi naman sa pinapatamaan siya, pero eksakto nung pinapakinggan niya, para sa kanya yung salita yung pinapangaral na para bang siya yung kausap. O diba? Ngayon, anong gagawin niya? Wala siyang magawa kundi magsisi. Anong isusurrender niya? Anong ibebenta niya? When you say, ibinenta niya yung ari-arian niya, ipinagpalit niya kung anong meron siya ngayon na buhay. Okay? Ano yung ipagpapalit niya? Yung uri ng pamumuhay na meron siya. Okay, bibigyan natin ng stress pa yan mamaya. Pero, kasi almost the same ito sa susunod na parable. Kaya pinagsama-sama na natin. Ano yung susunod na parable? Ito naman, susunod na parable, yung tinatawag na pearl of great price. Again, verse 45-46, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he found one pearl of great price, went and sold all he had and bought it. Di ba pareho? Pareho silang nakakita, pareho silang nagbenta ng kanilang ari-arian. Ano lang yung kaibahan? Ano yung kaibahan? Ito, naghahanap. Seeker na ito, seeker na. Yung isa, mas ipap lang. Kesera-sera yung buhay ng isa. Hindi siya sira-sira. Kesera-sera. Ibig sabihin, whatever will be, will be. Anything goes na uri ng buhay. Ngayon, sa kanyang pagiging anything goes, nakilala niya ang Panginoon Jesus. Okay? Narinig niya ang gospel. Now, this time, sa Pearl of Great Price, isang merchant na naghahanap ng magandang perlas. Hindi man, basta isang uri ng magandang perlas. Alam niyo ba kung ano yung perlas? Ano yung perlas? Pilipinas yun. Perlas ng silangan. Di ba? Ang perlas ay, kwan lang yun, alikabok. Alikabok na maliit. O kaya buhangin na maliit, di ba? Tapos napunta sa isang shell, yung clam. Tapos yung shell ngayon, dahil nairita sa alikabok, inaalis niya, hindi niya maalis. Nababalot ngayon nung yung laway ng shell. O yung laway ng shell hanggang sa gumanda siya. Ngayon hindi na niya inalis, nandun na sa ano. Kasi maganda na siya. At noong panahon dito sa ating Panginoon Jesus, alam niyo ba na umaabot sa, kung ikukumpara na, yung pinakamahal na pearl. At yung pinakamahal na pearl na ito, sinasabi sa ng mga historians, si Cleopatra, kung kilala niyo si Cleopatra. Si
si Cleopatra, nagmamay-ari siya ng isang perlas na ang halaga ay umaabot sa 500, sa halaga ng ngayon kung ikukumpara sa halaga ngayon, $500 million yung halaga ng pearl na yun na pag-aari ni Cleopatra. Imaginin mo, meron kang kahit na isang ganun lang, $500 million. Wow! Alagaan mo ba yun o ibebenta mo na lang para magkapera? Siyempre, benta mo na lang, $500 million. Marami ka nang mabibiling perlas nun. Kahit na mas mababa yung halaga. Basta perlas. O tapos mawala pa. Pera na naging bato pa. Okay? So, ngayon, balik tayo dito. May mga nagsasabi, kasi merchant ito, naghahanap di ba? May mga nagsasabi na, may mga nag-interpret, sabi nila, yung merchant, si Jesus Christ yun. Tapos pumupunta siya para hanapin yung mga tao. At nung nakita ka niya, dahil alam niya, Kristyano ka, nakita ka niya, kinuha ka niya, pinagpalit niya ang lahat, iniwan niya ang langit, di ba? Totoo ba yan? Ang Panginoong Jesus mahalaga siya, pero ang tao, sa tingin niyo, ano ba ang halaga ng tao sa harap ng Diyos? Nung nilikha niya ang tao sa sa Garden of Eden, sa Genesis, masterpiece ang tao compared sa other creation. Okay, nilikha niya ang tao according sa kanyang image. Pero nung nagkasala ang tao ay naging isang maruming basahan. Isaiah chapter 64, verse 6. Okay, basahin natin para may prueba tayo. Isaiah 64:6, sabi dyan, kung gusto nyo, isulat nyo, i-memorize nyo, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalantana tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. So, sa English, ay para tayong daw mga filthy rags. Alam niyo ba yung filthy rags na tinutukoy dito? Sa mga Hudyo, ang filthy rags dahil hindi pa uso noon ang sanitary napkin. Yung filthy rag ay yun yung ginagamit nila. Kapalit nung dahil wala pang sanitary napkin. At sa mga Hudyo, ang isang damit na may dugo, yan ay isang marumi. Maruming-marumi, hindi nila lalaban yan, hindi nila hawakan. Kasi pag hinawakan niya, magiging defiled na rin sila. Yun ang tingin ng Diyos sa tao. Filthy rag. Okay? Naging marumi. Maruming basahan. And then sinabi rin ni Paul yan sa Romans 7, chapter 7, verse 18. Sabi niya, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawan. Sa katawan na makalaman, sabi ni Paul, may kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Okay, again balik tayo sa Isaiah. Lahat daw ng ginagawa natin, whether mabuti yan or hindi mabuti, ito ay maruming basahan sa harapan natin. Ano ibig sabihin lahat ng ginagawa mabuti? Di ba napakasarap yung tumulong ka sa kapwa? Masarap yan, di ba? Yan bang nagmumotor ka tapos may dadaanan kang nagtitinda, binili mo lahat ng tinda niya dahil may edad na siya, nasa 70 years old. Binili mo yung lahat ng tinda niya para umuwi na siya, mainit pa naman. Hindi ba napakasarap yon? Yung may nakita ka na estudyante, naglalakad, sandubag yung bag niya, sandubag, yung ginagamit sa grocery. Yung mga notebook niya nandun. Yung nakita mo siya, tapos may bag ka naman, pinalitan mo yung bag niya, binigyan mo pa ng baon niya araw-araw. Ang sarap yan, di ba? Pag pinapanood mo sa Facebook yon, medyo maluha-luha ka pa pag nanonood. Ang bait mo naman. Kaso lang,
outside Jesus Christ, ang lahat ng yan ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. I'm not saying na hindi natin gagawin yun. Tama? Hindi ko sinasabi, kung may kakayahan tayo, gawin natin. Pero mas maganda po kasama ang Panginoon Jesus doon. And then sa Romans chapter 3, verse 10 hanggang verse 12, gaya ng nasusulat, sabi ni Paul, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya, sa talinhagang ito ay isang tao na naghahanap talaga ng tunay na kahulugan ng buhay. Okay, hindi ang Panginoong Hesus ang naghahanap. Okay? Kundi ang Panginoong Hesus, siya yung pearl of great price. Meron pa bang mas mahalaga sa mundong ito kundi ang Panginoong Hesus kaysa sa ating Panginoong Hesus? Isipin nyo na ang lahat ng mahalaga sa iyo. Sige nga, ano yung mga binabalyo mo sa buhay? Pamilya? Huwag mo sabihin hindi. Siyempre, pamilya, mahal na mahal natin ang ating pamilya. Gagawin natin ang lahat para sa kanila. Kahit na mag-loan ka na para lang makapag-enroll. Di ba? Sino pang nag-loan dito? Wala na. Hey, praise the Lord sa Panginoon naman. Okay. So, gagawa tayo ng lahat ng paraan para lang sila ay maiangat ang kanilang buhay. Pero ganun pa man, yun ba yung pinakamahalagang treasure mo sa buhay? Sabihin mo, meron ako, negosyo. Galit na galit ako pag nakupitan ako kahit isang chicherya lang. Ano pa ba yung treasure dyan? Yung motor ko, ayaw ko magasgasan. Tapos nagasgasan, no? Yung upuan niya, ang daming gasgas. Pinagbintangan mo na lahat ng tao doon. Yun pala, yung pusa lang nandun, gaganyan, nakahilata. Ang sarap pa ng higa niya, pinagalitan mo na lahat ng tao doon, lahat ng batang naglalaro doon. Yung pusa lang pala. Ano ba yung binabalyo mo na buhay? Ang taong ito, dito sa talinhaga na to, naghanap siya ng totoong meaning ng buhay. Of course, hindi pearl ang hinahanap niya. Illustration lang itong pearl of great price. Okay? Naghanap siya, saan niya hinahanap yung meaning na yan? Saan? Sa edukasyon. Kaya nga, pinag-iging niya ang pag-aaral niya eh. Hanggang sa dumating yung panahon, hindi na siya makatayo ng maayos kasi ang dami na niyang medal, ang bigat ng medal. Sa edukasyon niya hinanap, saan pa? Sa career, naging successful na siya, magmula sa pagiging lowest na empleyado hanggang siya na yung CEO. Parang telenovela. Ano ba yung hinahanap natin sa buhay para magkaroon ng tinatawag na maayos na buhay? Pagkaroon ng mansyon. Ang lahat ng yan ay hindi masama. Okay? Yung iba lang kasi, sinasacrifice nila yung ibang tao para sa kanila. Ayun yung nangyayari sa ating mga balita, di ba? Para lang siya magkamal ng pera, sinasacrifice niya yung quality ng mga projects. Yung mga, ano kasi tawag dito? Mga flood control. Sinacrifice yung quality. Umagos lang yung tubig, sira na. Bakit? Ang laki ng pondo, nasaan? Nasa kanya. At least meron siya magandang sasakyan. At tapos yung mga anak niya, nakakapagpalit, lipat-lipat ng bansa. Namamasyal, hindi sila nag-mall hopping, kundi nag-country hopping. Kung
kung saan-saan namamasyal ng mga bansa. Yun ba yung tunay na meaning ng buhay? Okay? Pero itong taong ito na naghahanap, ang nakita niya ay ang pearl. Hindi lang basta pearl, kasi marunong to, alam niya yung hinahanap niya eh. Ang nakita niya ay pearl of great price. Okay? Again, sa ating paghanap sa tunay na kahulugan ng buhay, sa ating paghanap sa tunay na meaning ng buhay, pag tayo ay naghahanap, masusumpungan natin ang pearl of great price. Sino yan? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Siya yung pearl of great price. Wala nang pinaka mataas pang value dito sa mundo ito kundi ang Panginoon Jesus. Wala nang pinakamainam pang buhay sa mundo ito kundi yung bahagi ka sa kaharian ng langit. Okay? Yun lang, of course, meron kang katalikuran. Bakit? Itong merchant at saka itong lalaki na nakahanap ng treasure, meron silang pinagpalit. Ano yung pinagpalit nila? Kung ano yung ari-arian nila sa kasalukuyan. Okay. Ikaw ba, nasulpungan mo ang Panginoong Yesus, nakilala mo ang Panginoong Yesus, nalaman mo ang mabuting balita, nakapasok ka sa kaharian ng langit, kaya mo bang ipagpalit ang dati mong buhay sa buhay na inaanak ng Diyos? Ano ba yung dati nating buhay? Yung buhay na masaya, buhay na maraming kaibigan, buhay na pasyal-pasyal na lang, na kahit na walang okasyon, painom-inom sa tabi-tabi, makahawak ng magkasahod, piyesta na naman, basta magsahod. At least, masaya ka na isang araw sa loob ng another 15 days. Di mo na alam kung saan ka maghanap ng pamasahe mo tsaka pang baon ng pagkain. Nakukuha niyo yung point? Kaya ba natin ipagpalit yung mga temporary na nagbibigay ng kasiyahan sa atin? Hindi ko sinasabi na huwag ka nang mag-aral. Of course, alam naman natin dito sa atin, sa ating mga kabataan, ini-encourage natin sila na mag-aral. Highest possible na education abutin natin. Okay. Pero, yun ba ang iyong pinaka-final goal sa buhay? May mga other priorities tayo katulad ng tinuro natin sa parable of the mustard seed, di ba? Doon sa garden, may mga other gardens pa doon. May mga other gulay pa doon. Hindi lang yung mustasa yung nandun. May pechay, may talong, may okra, may sitaw. Pero yung highest doon ay yung mustard. Sa ating mga priorities sa buhay, kaya ba nating isang tabi ang mga bagay na to at ang pinaka-priority natin ay ang kaharian ng langit. Sabi sa Lucas chapter 9 verse 23, ito yung cost of discipleship. Actually, meron din dito sa Matthew. Madadaanan natin later on. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, deny himself, carry his cross, magpasa ng kanyang cross, at follow me. Sumunod sa akin. Tatlong bagay. Deny himself, carry his cross, at sumunod. Jesus. Ano ibig sabihin ng denying self? Yung mga hilig nito. Mga gustong-gusto nito na nagbibigay sa iyo ng temporary na kasiyahan. I-deny mo na yun. Baka mahilig ka sa mga mga gadgets. Sino mahilig sa gadget niya? Taas yung kami niya.
Mayroong isa dito. Sino mahilig sa mga damit? Sino mahilig sa mga pasyal-pasyal? Telenovela, Korean novela. Ang lahat ng yan ay wala namang problema. Basta ilagay mo lang sa list sa iyong priority at ang yung highest priority mo ay ang kaharian ng Diyos. Paano yun, Pastor? O sa scripture reading, sabihin mo, busy tayo. Busy saan? O, scripture reading na natin. Sabi mo, busy po ako. Saan ka nagiging busy? Busy ako, naghihilik na ako, Pastor. Busy ka saan? Kasi sabihin mo, busy ako gumagawa assignment, bakasyon po. Bakasyon po ngayon. Okay. Sa Lunes pa lang magpapasukan ulit. So, pag-aralan natin, hindi naman bawal yung nanood ka ng TV, hindi bawal yung mag-Facebook, hindi naman natin binabawal. Kahit nga mag-TikTok ka, kahit ikaw yung number 1 na TikTokeris. Diba? Pero ang sinasabi natin is, kaya mo bang ibaba yung mga yan at iangat ang ating finances? Kaya mo bang ipagpaliban muna yung pinapanan mo? Anyway, nasa Netflix naman o kaya nasa YouTube. Pwede mo nang balikan yun anytime. Nakapag-scripture reading ka na, makakapanood ka pa pagkatapos. Diba? Nakapanalangin ka na, anyways, tuwing Sabado lang naman yung prayer, yung scripture reading nyo, MWF? MWF? Oh, MWF. Hindi na nga araw-araw kung gawin natin araw-araw na lang kaya. Okay? So, pag-isipan po natin ang mga bagay na to. Sabi sa Matthew 6:21, tinignan na natin to, napag-aralan natin. Pero gusto ko lang i-mention. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ibig sabihin, kung ano yung binavalue mo the most sa iyong buhay, nandun ang puso mo. Hindi pwedeng Kristiyano ako pero binavalue mo ay yung ibang bagay, maliban sa ating Panginoon. Tandaan natin, ang lahat ng yan ay temporary. Kaya mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Paano ba tayo mag-impok ng kayamanan sa langit? Ba't di mo i-google? Ibig sabihin ng pag mag-impok, ay instead na ginagawa mo yung mga bagay na pansamantala, ba't di mo na lang bigyan ng panahon ang prayer natin, pananalangin? Kami, kailangan namin ng prayer. Ako, si Sister Merly, yung mga workers natin, ang worship team, inaalala nyo ba sila sa pananalangin? Ang worship team natin, ang mga workers natin, ang Bible study natin sa BDA, dapat sinasama natin sa panalangin. May time ba tayo doon para manalangin dyan? Kaya ang mga mahal mo sa buhay, baka nga 24 hours, kulang pa sa kung maisip mo lang yung ipanalangin ang matato. Okay? So, i-google natin ang ating panahon sa yung ating lakas, yung ating mga resources sa mga bagay na makalangit. Bakit? Ang mga bagay dito sa lupa, pansamantala lang yan. Ang mga damit, makuha mo man yan, ikaw man nagmamay-ari ng isang tinatawag natin na signature na damit, luluma din yan, magkakaroon ng bagong model din yan. Meron kang i-17 ngayon, mga ilang buwan na yun or ilang taon, may i-18 na. Baka nga darating yung time, yung cellphone hindi na ganyan eh. Yung screen nakalitaw ng ganyan. Pinipindot mo ng gano'n. Kaya pag binasa mo yung text mo, nakikita na ang katabi mo, oy, ang galing. Bigyan natin ng priority ang ating yung scripture reading ninyo. Pag-aralan nyo po. Okay? Scripture reading, yung ating prayer.
prayer meeting. And of course, yung Sunday service. Kaya nga, salamat sa Panginoon, nandito tayo ngayon. Praise the Lord. Yung ating pagsamba, at saka yung ating discipleship, yung iba hindi na bumabalik. Balik pa kayo, maganda yung pinag-aaralan natin sa ating discipleship. Sa mga kababaihan ay yung women of the Bible. Sa mga kalalakihan, yung mga great men of the Bible. Diba? Katulad ni Joseph, ni Otep. Okay. Last na parable, 47 hanggang 50, ang talinhaga patungkol sa net. Sa English ay dragnet, pero ito yung net na binabato mga mangingisda. Okay? Again, the kingdom of heaven is like a dragnet. Okay, net, isang lambat, okay, that was cast into the sea and gathered some of every kind ng mga isda, which, when it was full, they drew to shore, and they sat down and gathered the good into vessels, but threw the bad away. So ito yung interpretation niya, verse 49 and 50. So it will be at the end of the age, the angels will come forth, separate the wicked from among the just, and cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Okay? Pareho ito sa parable of the wheat and the tares. The difference is yung audience. Una, of course, unahin natin audience. Sa parable of the wheat and the tares, ang audience dyan ay crowds of people, di ba? People from all walks of life. Mga tao na nakikinig, hindi mo pa alam kung nasaan yung kanilang desisyon, kung sila ba ay susunod sa ating Panginoon o hindi. Di ba? Para bang isang salesman, nakakita na kayo ng mga salesman sa mga mall, ganyan, o kaya sa piyesta, yung merong mic na ganyan, tapos may speaker siya. Oh, lapit na kayo dito, lapit na kayo dito. Ano ang ginagawa niya? Ipapakita niya lahat ng mga benepisyo kung bakit mo kailangan bilhin yung produkto niyo. Napakaganda nito, sabi niya, yung daming benefits ng produktong ito, basta bilhin mo lang. Sasabihin ba niya na itong benefit, itong produkto mo, pag binili mo, malalason kayo? Hindi niya sasabihin yun. Sasabihin niya lahat ng magagandang bagay. Yun ang parable ng wheat and weeds. The wheat and the tares. Bakit? Bakit ko nasabi yun? Kasi kung papansinin mo sa the wheat and the tares, ang sabi sa interpretation is, yung mga matutuwid daw will shine like the sun. Doon sa Father, kasama ang Ama, will shine like the sun. Although binanggit din yung mga masasama ay susunugin and then will be weeping and gnashing of teeth. Sa wheat and the tares yun. Pero dahil nga sa ang binibigyan ng emphasis doon sa wheat and the tares is kung ano ang magiging benefit mo kung ikaw ay nakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ano magiging benefit mo pag bumili ka ng isang produkto na binibenta nila. Pero this time, sa parable of the net, ang pagkausap dito ng Panginoon Jesus ay mga alagad. Sino yung mga alagad? Sila yung mga nagsuko na ng kanilang buhay kay Jesus. Sila yung dininay nilang kanilang sarili. Sila yung mga willing to carry their cross and follow Jesus Christ. Sila yon. Sila ang kausap dito ng Panginoon Jesus. And pansinin nyo, wala na yung the righteous will shine like the sun. Meron ba yan? Ang sinabi lang ay yung mga mabubuting isda ay tatabi at yun lang, wala na. Anong binigyan ng emphasis dito? Yung mga masasamang isda, itatapon sa dagat. Okay? Sabi ng iba, di mas maganda kasi binalik sa dagat, yan naman yung lugar nila eh. Pero ang point ay nandoon sa interpretation. Ano yung interpretation? Verse 50, sabi niya, yung mga wicked will cast them
into the furnace of fire. Basta ang sabi lang sa verse 49, yung mga masasama at saka matutuwid, paghihiwalayin. Okay? After that, ang susunod na sinabi niya is, yung mga masasama, he will cast them into the furnace of fire, and there will be wailing and gnashing of teeth. Anong ibig sabihin ng wailing and gnashing of teeth? Ang hirap doon sa lugar na yun. Which goes sa pangalawa. Okay? Yung pangalawa is, totoo pala, ang impyerno. Di ba meron tayong laro na langit, lupa, impyerno? Totoong may lupa. Tumingala ka, totoong may langit, di ba? Ay di totoo rin na may impyerno. At pinapatunayan ito nitong dalawang talinghaga. The wheat and the tares at saka parable of the neck. Okay? May pinapatunayan dyan. Totoong may impyerno. Totoong may kapupuntahan ang mga masasama. Now, take note. Ang kausap niya dito ay mga alagad. Kanina, doon sa wheat and the tares, ang kausap niya mga possible na mga prospect. Okay? Pero dito, mga leaders. Kung babalikan natin sa salesman, yung mga prospect, yung mga inaakit mo para bumili, yun yung una. Dito naman, tinuturoan mo na sila. Tinuturoan mo sila at sinasabi mo kung anong mangyayari pag wala sa kanila itong product na to. Pag hindi mo taglay-taglay itong product na to, itong mga mangyayari sa'yo. Ang hirap ng buha, ang hirap maghiwa, ang hirap magbalat. Ngayon, kung meron ka nito, igaganon mo lang, balat na kagad, ilulutoy mo na lang, French fries na. Diba, yung mga ganan? Ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kayo mga alagad na kayo. Assured na kayo sa kaharian ng langit. Assured na kayo sa buhay na walang hanggan. Hindi lang kayo yung Christian. Hindi lang kayo yung nakatira sa bahay mo. Hindi lang kayo yung nandito sa ating barangay. Hindi lang kayo yung nasa marami pa. Ano ang kapupuntahan nila kung hindi sila susunod kay Jesus Christ din na katulad nila? Ang sabi ng Panginoon Jesus, there will be weeping and gnashing of teeth. Weeping kasi ang hirap ng dinaranas nila doon. Kailangan mo pa bang pumunta sa impyerno para alamin lang na mahirap pala doon? Kailan pa ba? Hindi na sinabi na dito Paniwalaan na natin ito, totoo ito. Okay? Ang tanong is, dito sa parable of the net nito, again, kausap ni Jesus ay mga alagad niya, mga nakapasok na sa kaharian, parang tayo, insured na tayo insured na tayo sa buhay na walang hanggan. At yung iba ay nagdurusa. Ang ibang mga tao, mga wicked, magdurusa sila sa apoy ng impyerno. Okay. Ang tanong, ano na ba yung, sino ba na ba dito yung may naranasan kang napakasakit, napakahirap, napakatindi na sitwasyon sa buhay? Nabalian ka na ba ng buto tapos talagang ganun ka? Wala ba? O yung iba yung tinutusok lang na injection. Ganun. Diba? O kumulog. Ano na ba yung nasugatan ka ba? O nasugatan ang puso mo? Kahit ano man uri ng paghihirap niya, wala man sa kalingkingan doon sa paghihirap doon sa impyerno. Ulitin ko, totoong may impyerno. Kaya nga sila magnanangis doon at magnangalit ng ngipin sa tindi ng hirap. At take note, yung hirap na to, hindi lang siya isang oras. Hindi lang siya isang araw, hindi siya isang linggo.
Hindi siya sa isang buwan. Actually, hindi rin siya isang taon. Habang buhay na magdurusa sila doon. Okay? Ang problema dito is walang tao na gustong naririnig ito. Actually, ipangaral mo to sa church, ayaw marinig ng tao. Anong gusto nila? Puro blessing. Pagpapalain ka ng Panginoon, kapatid, salamat. Pag dumalo ka, pagpapalain ka ng Panginoon. Ang problema ay kung hindi siya pinagpapalo, sinungaling si Pastor. At least si Pastor pinagpala kasi nagbigay ka. Okay? Hindi. Halos ang tao, pag sabihin mo, ay, kapatid, pupunta ka sa impyerno. Magagaling yung mag-away kayo, baka bubugin ka pa nun. Mamaya, laman ka na ng kanyang wall sa Facebook. Sinubihan ako, pupunta daw ka sa impyerno, ayaw marinig ng tao yun. Bakit? Wala naman taong gustong pumunta doon, di ba? Yun lang. Tingnan mo naman yung pamumuhay. Ayaw gusto doon, ayaw nila doon, pero yung pamumuhay, papunta doon. Parang sala sa init, sala sa lamig. Kabig ng dibdib, tulak ng bibig. Kabig ng dibdib. Diba? Iba yung sinasabi, pero iba naman yung ginagawa. So, ngayon, ikaw, ayaw ng tao ng mga sinasabihan silang pumunta sa impyerno. Kontento na ba tayo? Kontento na ba tayo sa buhay na to na nakakakain ka 3 beses sa isang araw? Okay na ba yan? Siyempre, kailangan pumunta ka rin sa mga mall. Punta ka rin sa mga fast food chain. Pero, kontento na ba tayo sa ganon? Kontento na ba na meron kang bagong gadget at dahil sa bago, katabi mo sa pagtulog? O kaya ay hindi mo maiwan-iwan, palaging nasa iyong bulsa, palaging nasa bag mo. At dahil sa kontento tayo sa mga bagay niya yan, hindi na natin naisip yung susunod na buhay. Ang naisip na lang natin ay kung ano yung ngayon. Hindi na natin naisip yung susunod na buhay. Bad news is, may buhay na walang hanggan. Good news, may buhay na walang hanggan. Bad news is, 2 yung buhay na walang hanggan. Isa, sa piling ng Diyos, at isa ay sa piling ng apoy na impyerno. At least nagsiswimming ka naman doon. Yan lang, hindi ko alam kung mag-enjoy ka sa pagsiswimming. Kasi mainit. Dagat-dagat ang apoy yun eh. Dagat-dagat ang apoy, sabi sa Revelation. Pero ang tanong, ikaw ba? Ikaw na nandito ngayon, ikaw na nakikinig ngayon o nanonood, anong pipiliin mo? Yun bang magliwanag ka as the sun sa piling ng Diyos Ama, or manangis ka at mag-ngit yung ngipin sa apoy ng impyerno? Of course, sa inyong sagot yun, kayo ang sasagot na personal ninyo. Pero alam na, gusto kong malaman natin na ang Panginoon Jesus, as the pearl of great price, dumating siya para sagipin tayo sa apoy na yun, para iligtas tayo, para bigyan kanya ng buhay, pero hindi siya basta buhay, kundi masaganang buhay at walang hanggan na buhay. Okay? And then, sa susunod na talinghaga, 51-52, ang sinasabi lang naman dyan is yung baul. Okay? Ang isang magtuturo daw, okay? Sabi ng Panginoon Jesus kasi sa verse 51, Jesus said to them, "Have you understood all these things?" They said to him, "Yes, Lord." Kaya sabi ng Panginoon Jesus, then he said to them, "Therefore every scribe instructed concerning the kingdom of heaven," okay, take note, concerning the kingdom of heaven is like a householder, he brings out of his treasure things new and old. Ano ba ang konteksto nito?
from verse 1 ng Matthew chapter 13 hanggang verse 50 ng Matthew chapter 13. Yun ang kanyang konteksto. Hindi natin ilalabas sa iba. Kasi yung iba, sabi nila, yung Old daw ay yung Old Testament. Yung New daw ay yung New Testament, New things. Sabi nga ng Panginoon Jesus, di ba, napag-aralan na natin to kahit sa chapter 6 o chapter, na hindi, sabi ng Panginoon Jesus, huwag mo daw ipapatch yung sirang damit ng bagong tela. Bakit? Pag nilabhan mo yon, mag-shrink yung bagong tela, lalaki ang sira. Ano ibig sabihin? Huwag mo daw pagsasamahin yung old na teaching, yung Old Testament, sa bagong teaching or the New Covenant. Ngayon, ito, sasabihin natin na yung old ay yung Old Testament. Kukontray ng Panginoon Jesus ang kanyang sinasabi. Pero ano yung old, ano yung things are new? Of course, dito sa context natin, puro parables. Tama? At dahil puro parables to, ano ba yung mga parables? Ang mga parables ay mga common things, mga familiar things para i-illustrate ang mga new things. Okay? Nakukuha niyo? Nasusundan niyo? Ang mga parables ay mga common things, familiar things, or, if you allow me, mga old things. Popular na sa'yo, familiar ka na, para ipakita ang bagong bagay. Ganon daw ang scribe. Pag sinabi mong scribe, not necessarily yung mga scribes na nagtatransfer ng scripture noong time ng ating Panginoon Jesus. Pag sinabi mong scribe kasi ay teacher yan or guro. So, pag ikaw daw, bilang isang mananampalataya, pag nagturo ka ng salita ng Diyos, pwede mong gamitan yan ng mga illustrations para ipakita mo ang bagay na makalangit. Kasi kayo, nakikinig kayo, alam nyo na kung ano ang mga bagay na makalangit, di ba? Yung magiging kausap mo, wala siyang idea doon. So, paano mo ipapaliwanag sa kanya? Sa pamagitan ng mga familiar na sa kanya. At yun ang isang guro, yun ang teacher ng salita ng Diyos. Alam mong ilabas ang mga bago sa mga lumang bagay. Yun ang pinaka-point lang dito. So, now, going back doon sa tatlong parables, pinakita ko lang yung 51 and 52 dahil wala man siyang, hindi ba siya, parable siya pero hindi siya parable of the kingdom. So, going back doon sa 7 parables, okay. Nakita po natin ang kaharian ng langit. Ano yung magiging response natin dito. Naririnig natin ang salita ng Diyos, nababasa natin ito, naitanim sa atin, tumutubo, nagkakaroon ba ng bunga? Nag-examine na ba natin ating sarili? Meron na bang pagbabago from time na nakakilala ka sa Panginoon Jesus hanggang ngayon? Yung mga bunga na nakikita sa iyo, from 10%, nasaan na siya ngayon? 5%? Paatras, 2% na lang. Ibig sabihin, nawawala yung bunga. Baka kailangan isprayan para. Okay. O baka naman nung una ay 10%, ngayon 20% na. Naging 30%. Bakit? Kasi naging priority mo na ngayon ang Panginoon Jesus kaysa dati. And then ngayon, nakikita mo na kung ano ang magiging kahinatnan mo pag ikaw ay nakapasok sa kaharian ng Diyos, you will shine like the sun sa Ama, sa piling ng Ama. Pero nakikita mo rin kung anong kahinatnan ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, anong gagawin mo? Satisfied ka na ba na Kristiyano ka? Ikaw lang? Or kailangan din naman abutin natin yung mahal natin sa buhay. Ipanalangin natin sila. Okay? At ipakita natin na nagbago tayo sa pamagitan ng ating buhay. Kahit hindi tayo magsalita. Yung buhay mo na nabago, open book na yan na pinababasa ng mga tao. Okay? Yun. So,
Basahin ko lang yung verse nito. Mga few verses. Una ay ang 1 John 2:15 to 17. Kaugnay ito sa treasures, pearl of great price. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. Kaya ba nating talikuran yan, tuwanan yan? And the world is passing away. In other words, temporary. Kasama ang mga desires nito. But whoever does the will of God abides forever. And then Philippians 3, verse 3, chapter 3, verse 7 and 8. But whatever gain I had, sabi ni Paul, I counted loss for the sake of Christ. Ano man daw yung na-achieve na niya sa mga nagdaan, I counted it loss, sabi niya, for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth. Yung surpassing worth, yung halaga. Surpassing meaning yung hindi mo malirit, na hindi mo lubos maisip, na halaga of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ. Yan. Sana, nawa, ay magkaroon tayo ng ganitong attitude katulad kay Paul. Sige tayo tumayo and